Isang pulis na dating kaklase ni Police Major Alan De Castro na si Police Major Reynold Belanya, nagsalita na at nagbahagi ng kanyang opinyon patungkol sa mainit pa rin pinag-uusapan ngayon sa social media, ang kaso ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. May nasilip na kaduda-duda ang dating kaklase ni Police Major Alan De Castro sa kaso ngayon ni Jeffrey Magpantay na isa rin sa itinuturing na primary suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon. Sa kanyang Facebook account, nagbahagi ng kanyang opinyon ang nasabing pulis. Ayon sa kanya, The Curious Case of Jeffrey A. Magpantay. Napakaganda nitong pag-usapan mga kasamang pulis. Bakit? Yung press release ng PNP ay magkakasalungat at nagbabangaan. Si Jeffrey ay isa sa mga pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon, isang beauty queen. Kasama niya sa reklamong nakasampa sa piskalya ay si Major Alan De Castro, isang kakilala at classmate ko sa schooling. Base sa balita, si Major Castro may asawa, ay nagkaroon raw ng relasyon kay Catherine at si Jeffrey ay kanyang personal na driver. Bago raw mangyari ang pagkawalan ni Catherine, lumabas ito para kausapin si Major Castro. Mayroon din daw nakakita na inililipat ni Jeffrey ang isang dugoang tao galing sa isang sasakyan papunta sa isang sasakyan. Kalaunan, may nakitang isang abandonadong sasakyan na may mga physical evidence na tumutugma kay Catherine. Ngayon si Major Alan De Castro ay naka-restrictive custody sa ating kampo, samantalang si Jeffrey ay sumuko sa Balayan Municipal Police Station, Batangas dito lang na January 9. Ang sabi ng PNP, si Jeffrey ay hindi arestado. Kusang nagpa-custody raw siya kasi natatakot sa kanyang buhay. Hindi rin daw inamin ni Jeffrey ang bintang na sangkot siya sa pagkawala ni Catherine. Sabi pa ng PNP, nagpirma raw si Jeffrey ng waiver of detention at hindi raw siya nakakulong, bagkos binigyan ng isang kwarto. Yun nga lang, hindi siya pwedeng makalabas ng hindi nagpapaalam o walang kasama. Ang lahat ng ito ay nasa balita o pahayagan. Saan ba ang magkasalungat at nagbabanga ang pahayag ng PNP dyan? Una, kung hindi arestado si Jeffrey, bakit hindi siya makalabas ng istasyon nang walang pahintulot ang PNP? Pag nagkaganyan, arestado ang tao dyan. Pangalawa, yung waiver of detention sa ilalim ng Art 125, Revised Penal Code, ay nangyayari lamang kung arestado ang suspect. Pag hindi arestado, hindi kailangan ng waiver. Base sa balita, may abogado si Jeffrey noong nag-surrender. Isa lang ang nakikita nating value sa pag-surrender niya. That is, intelligence value na makukuha sa interrogation techniques. Bagamat hindi admissible, malaking tulong sa investigation para maresolba ang kaso. Samantala ang ina naman ni Catherine na si Rose Camilon ay sinubukan umano niyang kausapin ang personal bodyguard ni Police Major Alan De Castro na si Jeffrey Magpantay. Matatanda ang muling dumulog at nagpatulong ang pamilyang Camilon sa tanggapan ni Senator Raffy Tulfo na sa wanted sa radyo noong Huwebes, January 11, 2024. Naibahagi ng pamilya ni Camilon sa programa ni Senator Raffy Tulfo na sinubukan umano nilang kausapin si Jeffrey Magpantay. Gayunpaman, tumanggi raw ito na humarap sa kanila. Ayon sa paglalahad ng ina ng beauty queen na si Rose Camilon, pinuntahan umano nila sa Balayan Police Station ang sumukong driver ng pulis na itinuturong sangkot sa pagkawala ni Catherine Camilon. Anya, ang inakala umano nilang mabibigyan na ng linaw ang nangyari kay Catherine, ay mukha raw wala ring patutunguhan dahil tumanggi umanong magsalita si Jeffrey Magpantay kaugnay sa kaso ng pagkawala ni Catherine Camilon. Hindi rin daw nila nakita ng personal si Jeffrey Magpantay at wala daw silang magagawa dahil karapatan daw nito na tumanggi kung ayaw nitong makipag-usap. Matapos nilang mabigo na kausapin si Jeffrey Magpantay, napagtanto nilang parang gusto lamang umano nito na maisalbang kanyang sarili kaya ito sumuko.